Tagapagdala ng kamalasan. Mabababaw na plano. Yun na lang ba? Nang ahas kang basain ako, mga probinsyano talagang bastos ang ugali. Ikaw ay isa lamang. Hindi mo lang dinadala ang sakit kay tatay. Binasahan mo pa ako. Elias. Ang pangalan ko ay Ethan. Ang tanga mo, ni hindi mo maalala yon? Malikot ka. Ituturo ko sa ang tamang pakikitungo ng ampon sa tunay na mana. Probinsyana, sa'yo ako nagsasalita. Alamin mo, kahit tunay kang anak, mas gusto pa rin nila ako. Anong ginagawa mo? Sa antas ng katayuan, tawagin mo akong binibining Thorne. Hindi mo alam ang pagkakaiba ng tunay at ampon, at wala kang respeto sa nakakatanda. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Kapag inulit mo ang kalokohan, ipapakita ko kung paano ka magsisisi. Ay. Ethan, okay ka lang. Nasaktan ka. Anong ginawa mo sa kanya? Kakadating mo pa lang, nambubuli ka na, bastos ka talaga. Nadulas ang kapatid ko sa paglalaro sa tubig. Tinulungan ko siyang tumayo, malaki na, ang kulit-kulin pa rin. Mag-ingat ka sa susunod. Ikaw. Hindi po, MS, Collins. Nadulas lang ako nang hindi sinasadya. Gusto kong umuwi at magpalit ng damit. Sige, alis na tayo. Ano bang ibig sabihin yung hindi mahanap ang sanhi? Kondisyon naman pala siya. Bakit ganito? Nakakumatang tulad nit, sasabihin yung malusog siya. Balik kayo at sabihin sa direktor nyo kung hindi nyo siya mapapagay ang pondo ng ospital nyo sa susunod na quarter. Mawawalan ng pondo. Sino ang nagpasok sa iyo? Hindi mo ba alam na pinaniniwala ang malas ka sa tatay mo? Leyes, amoy probinsya dito. May mag-disinfect kaya dito? Baka may bakterya dito. Nagkukunwari ba siyang may sakit para mapaalis? Mukhang ayaw talaga sa akin ng biological father ko. Ang malas talaga. Gusto niyong mapanatili ang pondo ng ospital? Ganito ang gagawin natin. Magaling. Elra Thorne, may naisip lang akong paraan. Pwedeng mag-acupuncture therapy. Pero, baka may konting side effect. Anong side effect? Impotence. Hindi. Mas mabisa ang electroshock therapy. Gusto mo bang patayin ang tatay mo? Kita nyo. Nagising naman siya. Talagang isa siyang probinsyana. Anong klaseng babae ang gaman nito? Hindi naman kagandahan ni Ethan. Talagang hindi ko alam kung bakit siya pinauwi ni Papa. Aurora, halika rito. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa tatay mo. Sa palagay ko, kayo ang dapat lumuhod. Poong Emperador. Kamukhang kamukha ni Lolo ang Poong Emperador. Ayaw pa ring lumuhod. Papa, si Aurora ang walang alam sa mga patakaran. Bakit kami luluhod? Tsaka kakagaling lang ni Julian sa malubhang sakit. Ang mga inapo ng Thorne ay talagang mga tanga. Julian Reed. Hindi pa tayo tapos. Tigilan nyo na yung mga plano nyo. Nagkukunwari kayong may sakit. Itinataboy ang sariling kadugo. Kahit tigre, hindi kumakain ng anak. Kung magpapatuloy kayo nito, babawiin ko lahat ng shares nyo. Nagkukunwari lang na may sakit. Aurora. Ako. Poong Emperador, hindi ko inakalang sa ibang mundo. May taong katulad mo ang susuporta sa akin. Ako po ay naging masuwaying anak, hindi nagpakita ng paggalang kay Lolo. Ngayon, tinanggap na rin ako sa pamilya. Lolo, inumin niyo po ang sang ito at patawarin niyo si Aurora. Ganito rin ang turo ni inay noon, noong bata pa ako. Tunay na dugong Thorne. Hintayin mong mapahiya ka at itakwil ka ni Lolo. Tingnan natin kung paano ka mananatili rito. Halimaw. Bibigyan ka ni Lolo ng regalo. Isuot mo ito. Mabuting bata siya. Ngayong nakabalik ka na. Magsimula ka ng mabuti. Aalis na si Lolo. Aura.
Nagkamali ako kanina. Ha? Anong nangyari, Ethan? Ma, bumalik na si ate. Matataboy na ba ako ngayon? Hindi. Ikaw ang paborito ko. MS, Collins, ihatid mo si Aurora sa kwarto. May iwan muna ako kay Ethan. Wala talagang lugar sa lipunan ang mga to. Basta maakit ko, ang poong emperador. Hindi lang pulseras, masasakop ko ang pamilyang Thorne. Ito ang iyong kwarto. Tumigil ka. Sinabi ko bang pwede kang umalis? May iba pa ba? Hindi mo naman talaga iniisip na. Dahil lang sa isang Pulse Ares, totoo kang miyembro ng pamilyang Thorne. Dalhin mo ako sa kwarto ko. Ito ang kwarto mo. Sabihin ko ulit, dalhin mo ako sa kwarto. Huling hirit mo na ito. Paano may ganitong dating ang batang ito? Ubo. Sumama ka sa akin. Pero binabalaan kita. Kahit katabi mo si Madam, huwag mong isipin na. Malampasan mo ang pwesto ni Third Young Master. Dapat magpasalamat ka sa modernong panahon natin ngayon. Kung hindi ang pagkawalang galang mo, pwedeng magpatumbang sa buong angkan mo. At Miss Thorne ang tawag mo sa akin. Ni hindi nga ilehitimong anak si Ethan. Anong klaseng Third Young Master yan? Ang away sa pamilya, galing sa masasamang impluensya. Totoo, kahit anong dinastya o panahon, may masasamang gawa palagi. Tara na. Parehong-pareho. Ate, nagpe-perform ka na agad sa umaga? Aurora, ito ay tahanan ng mga Thorne. Hindi na yon. Wala kang pinagkaiba sa batang naglalaro sa putik. Ano pinagkaiba mo? Aray. Tatay, bakit mo ako sinaktan? Alam mo bang ang sayaw na ito na ginagawa niya sa hinaharap magpupunla sa kasaysayan? Tatay, siya'y 8 taong gulang lang. Di pa nakakapasok sa eskwela. Paano siya makakagawa ng kasaysayan? Nagbibiro ka ba? Heto, hindi ito. Laura, hindi man alam ni Julian. Ikaw hindi. Nakakahiyang pamilya. Isang kahihiyan sa pamilya. Ginawa sa seremonya ng pagdadalaga. Nandito pa rin hanggang ngayon. Binanggit lang ni Lolo ang mga ninuno. Ang pamilyang Thorne ay tunay kong mga ina po. Paano sila nagkaganyang kababa? Walang kwenta talaga ang bunso kong kapatid. Pareho talaga. Lolo, paano nalaman ng ate ko ang swordplay ng ating ninuno? Tumikim ba siya sa lihim na silid? Tama si Ethan. Bukod sa pag-aaral ng manual, hindi ka kumuha ng iba pa. Ang pamilyang Thorne ay hindi tumatanggap ng masasamang Aminin mo na. Aurora, sabihin mo sa akin. Paano mo natutunan ng swordplay? Hindi ako nandaya sa inyo. Napanaginipan ko kagad. May masasamang tao daw sa pamilya. Gamitin ang Azure Cloud Swordplay laban sa masamang kapalaran. Ibalik ang dangal ng angkan. Ang tao sa panaginip ko ay katulad ng prinsesa sa larawan. Gawa-gawa lang yan. Bakit di mo sabihin, reincarnasyon ka ng prinsesa? Puro kalokohan. Sinasungaling ka na naman. Ang pamilyang Thorne, paano nagkaroon ng anak na katulad mo? Tatay, hindi mo naman paniniwalaan yan. Lolo'y nagiging makakalimutin na. Aurora, kung matutulungan mo ang Thorne, kumpletuhin ang Azure Cloud Swordplay. Ipapamana ko ito sa museo. Gusto kong malaman ng lahat ang tanging babaeng emperador. Parang nagyayabang ako. Nakakahiya ito. Ano ba nangyayari? $1,000,000 sa tuition ni Ethan. Ang tinuro mo lang ay, walang respeto sa matatanda. Halika rito. Palitan na natin ang tutor niya. Masamang impluensya ka sa kapatid ko. Huwag. Bakit ka nagkakaganito? Hindi po, hindi naman si MS, Collins. Matagal na siyang guro ni Ethan. Nagkaroon na sila ng koneksyon. Baka makaapekto sa pag-aaral. Kung magpapalit ng guro, pasensya na po, Lolo. Nagseselos lang ako sa ate ko. Huwag ninyo sisihin si MS, Collins. Mag-aaral na ako ng mabuti. Huwag niyo siyang tanggalin. Kasalanan ko po, Mr. Thorne. Ako na lang ang parusahan. Huwag po ninyo sisihin si Master. Kay sarap panooring inaanak kayo. Ang bait talaga ni Aphis Collins sa kapatid ko. Parang tunay na ina. Alamin mo ang lugar mo. Kung hindi ka marunong magturo, umalis ka na. Kalimutan mo na. Bawasan ang kanyang sweldo ng 1 buwan. Kung hindi mo pa rin siya matuturuan, mag-empake ka na at umalis sa pamilyang Thorne. Aurora.
May ipapakita sa iyong maganda ang lolo. Tatay, ito ba ang pinaglaanan mo ng $1 billion? Ang Jade Hairpin ng imperial na prinsesa. Kaya pala hindi ko man lang ito nakita sa Grand Jade Auction House. Take ito. Yung akin noon ay nahulog mula sa kabat at tumama sa batong asul. Dapat may crescent shape na bitak dito. Pero ito ay perpektong makinis. Aurora, sinasabi mo bang si Lolo, pagkatapos mag-aral ng mga antigo sa mahabang panahon, ay bumili ng peke? Ano ba ang alam ng tulad mong bata? Alam mo ba kung gaano kalaki ang $1 billion? Sige, sabihin mo, paano mo nalaman na peke ito? Ito ang pinakamahalagang item ng Grand Jade Auction House. Ang mga sertipiko nito, kapag pinagpatong, mas matangkad pa sa'yo. Lolo, bakit hindi natin tawagan ng auction house at kumpirmahin? Sige. L. Thorne, ang aming auction house ay may isang siglo ng reputasyon. Hindi kami nagkakamali. Ang jade hairpin na ito ay tunay na artifact mula sa Thorne Dynasty, pagmamay-ari ng nag-iisang imperial na prinsesa. Talaga ba? Tinatanong mo ba ang profesionalismo ng aming auction house? Isang siglo ng pamana na pinamumunuan ng mga eksperto sa kasaysayan. Pwede bang mas mababa kami sa'yo? Isang batang babae lamang. Nagkukunwaring marunong ka. Paano mo nasabing nagkamali ang auction house? Hindi mo nga alam ang sarili mong kalagayan. Hindi ka naman siguro nakabasa ng mas maraming libro kaysa sa akin. Nagsasalita ka pa tungkol sa kasaysayan. Kung sigurado ka talaga, may lakas ka bang sumugal? $2 bilyong, tayaan natin kung tunay nga ang hairpin ng imperial na prinsesa. Aurora, ang $2 bilyong ay hindi biro. Hindi mapapayagan ng pamilyang Thorne ang kalokohan mo. Lolo, tiwala ka sa akin. Kapag natalo ako ang mananagot. At aalis ako sa pamilyang Thorne. Kapag nanalo ako, gusto ko 5% ng shares ng pamilyang Thorne. Lolo, pumayag ka na sa hiling ni Aurora. Naniniwala akong may kumpiyansa si Aurora. Sige, Miss Thorne, tatanggapin namin ang pustahang ito. Aming appraisal report ay malinaw na nagsasaad, edad, materyales, at komposisyon. Lahat ay tugma. Di ko inakalang ganyan kabait si Miss Thorne. Binibigay niyo lang ba ang $2 bilyon? Ang Jade Records. Artikulo 267 nakasulat sa maliliit na titi. Jade ng Thorne Dynasty sa espesyal nitong pagkagawa. Nagbabago ng kulay kapag nababad sa dagat. HMPH. Magsalita ka pa na parang totoo. Ano ba ang resulta? Tama pala ang mga eksperto. Kailan ko sinabing pekit? Anong ibig mong sabihin? Sabay mong sinabing peke, at totoo rin daw. Niloloko mo ba kami? Miss Thorne, nagluloko ka ba sa amin? Ang aming Grand Jade Auction House, kahit di kasing lakas ng Thorne family, ay hindi basta-basta. Bayaran niyo agad ang $2 bilyon. Di ko sinabing hairpin ng Imperial Princess. Artifact ng Thorne Dynasty pa rin ito. Ang Thorne Dynasty Chronicles. Pahina 3 pang 8 talababa. Nagsasaad na lahat ng artifact. May espesyal na marka. Meron siguro kayong isa pang jade hairpin. Sa inyong vault na pareho ang estilo. Bakit hindi niyo tingnan kung sa likod ng hairpin may nakaukit na karakter na liwanag? Meron na talagang liwanag. Di ba liwanag na luwalhati ang ngalan ng prinsesa? Miss Thorne, mali pala kami. Ang $2 bilyon ay ililipat na sa account ng Thorne family. Hoy, teka, kumpirmado na ba to? Di ba dapat i-verify muna? Paano kung hula lang niya yan? And Reed, bakit di ka nakahula ng tama? Di ko inasahan na sa murang edad ang lalim ng kaalaman niya sa kasaysayan. Gusto mo bang maging eksperto sa auction house namin? Pero di pa ako nakapag-aral. Okay lang, hindi namin tinitignan ang diploma, kakayahan lang. Pero babae pa lang ako. Walang problema, hindi kami nagdi-discriminate. Pero 8 taong gulang pa lang ako. Ano, 8 taon? Magaling. Ang pagkakamit ng $2 bilyon mula sa Grand Jade Auction House ay 5% ng Thorne Group. Ang karapatan mo sa shares na ito. 8 taong gulang lang itong bagong uwi. Anong alam niya? Ako na ang bahala dito. Hoy! HMPH. Una, ayusin mo muna sarili mo, bago ka kausapin ako. Tatay, anong sinasabi mo? Nakuha ko na ang iyong mga shares. Mukhang nalaman na ng gagawang iyon. Ihahatid kita sa Veridia City mamayang gabi. Ayaw ko. Nandito ang anak ko. Bakit ako aalis? Ipinadala ko na ang hair samples. Ipadala mo ang appraisal report bukas ng umaga. MS Collins, magandang umaga. Anong masamang plano ang iniisip mo ngayon? Naituro ko na sa iyo ang mga patakaran, di ba? Miss Thorne.
Ethan. Huwag mo gawing kaaway si Aurora. Kung ayaw mo sa kanya, iwasan mo na lang. Naiintindihan mo. Pero, Walang pero. Nangako kang makikinig sa akin, di ba? MMHMM. Bumalik ka na sa kwarto mo at maglaro sandali. May tatalakayin ako sa tatay mo. Sige, sabihin mo kung bakit mo ako pinatawag. Nandito na lahat ng tao. Anong problema? Napakatagal mo ng manugang ng pamilyang Ford, kaya naging duwag ka na talaga. Hindi. Sarah, napilitan lang ako dito. Kaninong kasalanan kung nahayag ka? Pagkatapos nito, ibabalik kita. Bilang lady ng pamilyang Thorn. Lolo, nandito na. Nakita ko silang pumasok. Ito ang kwarto ni MS, Collins. Pagnamana ni Ethan ang pamilyang Thorn. Sa atin na ang buong pamilyang Thorn. Lahat ng mga gerang na yon, papatalsikin sa pamilyang Thorn. Araw-gabi kang nagbabantay, pero mahirap bantayan ang magnanakaw sa sariling tahanan. Mukhang wala ka ng pagkakataon. 30 taon nang inalagaan ka ng pamilyang Thorn. Ngunit ikaw, sa likod ni Elara. Gumawa ng napakababoy na bat. Siya ang pumunta sa akin. Tatay, maniwala ka sa akin. Naging tanga ako sa isang saglit. Binalaan na kita noon pa na magpakabait ka. Sinamantala mo ang mabuting puso ni Elara at naging pasaway na ng lubusan. Kasalanan lahat itong babae. Ginayuman niya ako. Tatay, huwag mo sabihin kay Elara. Ang pagpapalit sa akin at kay Ethan ay kanyang pinukaw din. Ikaw. Siya. Anak mo siya sa dugo. Anak sa dugo. Ethan ang tunay kong anak na lalaki. Anong ganda kung papalitan ng bata para sa magandang kinabukasan. Lahat ito ay dahil sa'yo. Walang hiya ka matandang babae. Gusto mo si Marcus Reed. Paano siyang babae ay magmamana? Marcus, Julian, Ano ang pakiramdam? Matanda. Ano ang pakiramdam na alagaan mo ang anak ko? Lumabas ka. Lahat kayo, lumabas. Lolo, tulungan kitang magpahinga. Iwan niyo sa akin ang iba. Tayo na. Heto ang $100 milyong. Sapat na ito habang... Huwag ka nang maging maninira ng pamilya. Isa lang ang dapat pagtuunan ngayon. Sa pera, sinong gagambala sa pamilya? Hindi masamang bata si Ethan. Nadala lang siya ni Julian Reed. Papaalagaan ko siyang mabuti. Kayong dalawa pala ang may sala. Ibigay mo ang pera. Ibigay niyo sa akin. Ano ang itinanim, siya rin ang aanihin. Oo nga pala. Ethan, hindi mo siya anak. Napakagaling mong tagasalo ng sisi. Pero pasasalamatan pa rin kita sa pag-aalis mo ng pabigat sa akin. Simula ngayon. Inililipat ko na ang lahat ng shares ni Ethan at Julian Reed. Sa pangalan mo, ituring mo ito. Kompensasyon ng pamilya Thorn sa'yo. Ano nang nangyayari? Pareho ang pulso niya sa dating emperador. Kumusta, Hang? Bukas, dalhin ninyo ang lolo ko para sa medical check-up. Isang batang 8 taong gulang lang. Mag-book ka ng tiket, papuntang Solaras City bukas. Uwi na ako, gusto kong makilala ang kapatid na ito. Ang pamilyang Thorn na ito. Magiging akin talaga ito. Aurora Thorn. Kuya, nang patayin mo ang nanay ko, dapat alam mong darating ang araw na ito. Nagkamali ba ako? Yung walang pakialam na ekspresyon, yung mayabang na pagtingin. Impossible. Marquez. Sa ngayon, kapatid mo pa rin ako. Eksaktong pareho. Aurora. Ikaw pala yung kapatid galing probinsya. Titignan ko si Lolo. Tapos na kaya ang check-up niya? Heto, HMPH. Huwag mong isipin na ang mga bagay na ito ay makakapagsuhol sa akin. Marcus Reed. Malubha na ang kalagayan ng matanda. May terminal stage na brain tumor siya. Dapat ba tayong magmadali sa testamento? Sa kasalukuyang kalagayan, may 6 hanggang 8 buwan na lang siya. sa kasalukuyang teknolohiyang medikal, wala na bang paraan para iligtas siya? Lolo, huwag kang mag-alala. Siguradong ililigtas kita. Batugan.
Ano ang gagamitin mong panligtas? Mahiwagang elixir. Ang yabang mo talaga. Tama ka, isang mahiwagang elixir. May gamot si Lolo na tinatawag na rejuvenation pill. Baka ito ang makapagligtas sa'yo. Ano nang nangyayari? Ang pulso ay kaparehong-kapareho ng kay Emperador. Ang lihim na elixir ng Thorn Imperial Family. Alam mo ba? Ang angkan ng Thorn ay mga inapo ng pamilyang imperial. Isang recipe na ginawa libong taon na ang nakaraan. Ang mga halaman ay nakasalansan parang bundok. Pero hindi namin mahanap ang Catalysta. Isang formula na nawala sa loob ng 1,000 taon. Ano nang alam ng isang probinsyana na tulad mo? Nako, baka. Gusto mo ang mana ni Lolo, di ba? Lolo, huwag kayong maniwala sa kanya. Ni simpleng matematika, hindi niya magawa. Ora. Kaya mo ba talagang gumawa ng rejuvenation pill? Basta't sapat ang mga sangkap na panggamot. Bukas, magagawa na ang unang rejuvenation pill. Ang Thorn Group ay may linya ng paggawa ng gamot na nakabase sa Solaris City. Mayroon tayong lahat ng uri ng halaman. Anong mga materyales ang kailangan mo? Isulat mo sa isang listahan. Sabihin mo kay Marquez na magpadala ng tao para ihatid sa'yo. Lolo, maniwala talaga kayo sa batang to. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kayo magkakasakit. Tama pala si tita, siya ang sanhi ng malas. Aurora, paano mo nabibiro? Pangarap ni Lolo? Kung magagawa mo ito, At maliligtas si Lolo. Ang production line ng Thorn Group, ibibigay ko sa'yo. Regalo ko to sa pagbalik mo sa pamilyang Thorn. Pero, kapag hindi mo nagawa, ibigay mo sa akin ang 10% mong shares at bumalik ka sa probinsya. Ikaw. sige, payag ako. Naniniwala si Lolo sa'yo. Kung talagang magagawa mo ang rejuvenation pill, ilalagay ni Lolo ang pharmaceutical production line sa pangalan mo. Kaya abangan. Ito ang mga sangkap at kagamitang kailangan ko. Ito ang mga sangkap at kagamitang kailangan ko. Ipadala niyo agad sa kwarto ko. Princess Aurora Thorn, ikaw pala talaga. Ngayon, siguradong mananalo ako. Ginoong Lee, naalala ko, meron pa tayong hindi pa napapalitang mga halamang gamot at ang kagamitang kakapalit lang. Ihatid niyo sa mansyon ng pamilyang Thorn mamayang hapon. Walang magagawa kung walang materyales. Aurora Thorne, tingnan natin ang gagawin mo ngayon. Narito na ang lahat ng nakalista. Huwag kang maghanap ng dahilan para umatras. 3 taon nang expired ang gamot. Ano ang ibig sabihin ng kalagayan ni Lolo para sa... Resiping nalimutan ng 1,000 taon. Ano ba ang alam ng isang probinsyanong tulad mo? Nangangamba ako na. Ang habol mo sa mana ni Lolo, di ba? Pero ito nga ang hiningi mong mga halamang gamot. At saka, kung hindi ka sana bumalik at nagdulot ng gulo sa pamilya, ang kalagayan ni Lolo, hindi sana biglang lumala. At ako ang kapatid mo. Dapat igalang mo ang pamilyang Thorne. Sige na, Marcos. Umalis ka na. Magsisimula na akong gumawa. Gira. Marquez, kaya ba talaga ni Aurora na gumawa ng pampabatang tableta? Yung walang pakialam na ekspresyon, yung mayabang na asta. Impossible. Pero, kung hindi mo kayanin, ibigay mo sa akin ang 10% shares mo at bumalik ka na sa probinsya. Hayaan mo siyang magmayabang, ni hindi nga niya nakita, gagawin pa niya. Sa tingin ko nagpapanggap lang siya para mapasaya si Lolo, para makuha ang shares. Tayo, maghintay na lang tayong matanggal siya sa pamilyang Thorne. Kung aalis siya, mababalik ko na ba si Papa? Siyempre pwede. Ang kaaway ng kaaway ko ay kaibigan ko. Baka ma-disappoint lang ka. Ito, paano ito nangyari? Yung huli kitang kita. Huwag mong pag-usapan ang yelo sa mga insektong di nakakita nito. Ang galing magtago. Ang amoy ng pill na ito ay iba talaga. Hintayin mo ang kahiyan bukas. Ninakaw mo talaga ang pampabatang pila. Lolo, bakit wala pa si Aurora? Baka naman tumakas na siya. Siguro nahiya na siya sa sobrang yabang niya. Medyo na-delay lang ako. Kayong dalawa, ang daldal niyong parang tsismosa. Ayun. Dumating ka rin. Akala ko natakot ka na. Normal lang na matakot si Aurora. Mabibisto rin ang mga hangin niya. Aurora, kung tatanodin mo na humingi ng tawad at magmakaawa, pwede pa kitang patawarin. Pwede ka pang maging utusan sa pamilya Thorn.
Marquez. Kapatid mo siya. Lolo, ang lambot masyado ng puso mo. Ano bang mga pandaraya ang natutunan niya sa probinsya? Dapat tanggalin ang ganitong ugali. Lolo, ito ang pampabatang pilak na lihim ng Angkanthorne. Malakas ang amoy ng gamot, malinaw ang itsura, magkamukhang magkamukha. Ora. Nagawa mo talaga. Ito. Paano ito nangyari? Ako'y Anong ako'y, Marcos? Parang marami kang alam sa pampabatang pilak ah. wala. Lolo, huwag maniwala. Maraming tutorial sa peking gamot sa internet, madami talaga. Naghanap lang yan ng panloloko sa'yo. Lolo, Ora, naniniwala ako sa'yo. Oh. Pinapatay niya siya. Mamamatay tao si Aurora Thorne. Lolo, hindi ba naman labis itong ginawa mo? Aurora, ang kapal ng mukha mo. Paano mo nangahaslasunin si Lolo? Hindi ako. Talagang hindi. Nakita naming lahat ng malinaw. Pagkatapos mo bigyan ng gamot si Lolo, siya na himatay. Kung hindi ikaw, sino pa? Hindi naman sinadyang laso ni Lolo ang sarili niya, di ba? Tatawagan ko na ang mga shareholder ng Thorne Group. Sa murang edad, pumatay at manakit. Sakit ka sa lipunan. Aalisin ka sa lahi ng Thorne family. At ikukulong. Huwag. Pakiusap, huwag tawagan. Tawagan mo agad. Isang huling pilit na lang. Ngayong araw, itong rejuvenation pill. Iluluwa mo rin ito sa huli. Dapat ibalik ang ninakaw. Isang pormulang nawala sa loob ng 1,000 taon. Anong alam ng isang probinsyanang tulad mo? Natatakot akong. Ang habol mo'y mana ni Lolo. Lee, kailangan mong bumalik ka agad sa mansyon. Si Aurora. Hindi ko alam kung ano ibinigay niya kay Lolo. Ano bang rejuvenation pill yon? Ngayon si Lolo duguan at walang delikadong sitwasyon. Kasawiang palad ng pamilya natin. Paano nagkaroon ng Thorne family, ng tulad mo, para lamang makuha ang ari-arian, nang ahas kang pumatay? Sabi ko na nga, hindi ako. Ikaw lang sa buong Thorne family ang may ganitong papal. Una ang tatay mo, ngayon si lolo mo. Ikaw, ano pang kaya mong gawin? Kung hindi ikaw, si Marcus kaya? Marcos, sabihin mo na ang totoo. Hindi ako yon. Ang amoy ng pill na ito ay talagang kakaiba. Maghintay ka sa kahihiyan bukas. Gawa ito sa Lai. Siya ay nagbibitaw ng maling paratang. Hindi naman malala ang pagpalit mo ng gamot, Marcos. Ilabas mo na ang tunay na gamot. Gamot yan ni Lolo para iligtas ang buhay niya. Marquez. Ang lolo mo, lagi kanyang itinuring na magiging tagapagmana. Kung ikaw talaga ang pumalit sa gamot, dali-daliin mong ilabas ang tunay na rejuvenation pill. Huwag mo ng pal-alain. Ali, hindi talaga ako ang gumawa ang kanyang. Mali ang kanyang gamot. Mga gawa-gawa lang niya ang mga paratang. Paano mo nasabing mali, Marcos? Hindi ba't dahil nakita mo ako gumawa ng tunay na rejuvenation pill? Marquez, kailangan may konsensya ka. Ang tagapagmana ng Thorne, hindi pwedeng walang pagpapahalaga sa pamilya at walang pagkatao. Ito ang aking nahanap kanina. Sinundan ko si Aurora. Hindi ko alam kung ito ba ang tinatawag niyang rejuvenation pill. Pinaghirapan mo talaga, Marcos. Ginamit mo pa ang bote na pinaglalagyan ng pataba at ginawang ebidensya. Amuyin mo kung makakapagligtas ito sa buhay ni Lolo. Hindi ba't lalo pa siyang mapapahama? Marquez, ito ba ang ebidensyang sinasabi mo? Sa tingin ko'y mali ang pagkaunawa mo sa sitwasyon. Kung talagang kayang gumawa ng pampanariwang gamot, bakit hindi niya ibigay kay Lolo ngayon? Maliwanag na, hindi niya maipakita ang ebidensya at sinasadya lang niyang akusahan ako. Una sanang maghihintay hanggang gumising si Lolo para ako mismo ang maglantad sa'yo. Pero dahil pinipilit mong gipitin ako. Ito ang tira ng gamot na nahulog sa ilalim ng kama ni Lolo kagabi. Pinadala ko na ito para suriin. May sangkap ito na nagdudulot ng pagdurugo sa tiyan. Marquez, huling tanong ko na ito sa'yo. Nasaan ang tunay na gamot? Ako, gusto ko lang mailabas si Aurora rito at maibigay kay Lolo ang gamot. Ako, Kung kaya mo itong gawin, at mailigtas si Lolo. Ang linya ng gamot ng Thorne Group ibibigay ko sa'yo. Regalo para sa pagbalik mo sa pamilyang Thorne. Pero, kapag hindi mo nagawa,
Ibigay mo ang isa 0% mong shares at bumalik ka na sa probinsya. Ikaw, Sige, payag ako. naniniwala si Lolo sa'yo. Kung talagang magagawa mo ang pildurang pampasigla, si Lolo ay ilalagay ang produksyon ng gamot sa ilalim ng iyong pangalan. Masyado kang mayabang. Lolo, tapos na ang palabas. Marquez, labis kitang ikinabigo. Nahanap ko na. Ang gamot na ibinigay ni Marcos ay safe kung iisa lang. Pero kapag hinalo sa pildurang pampasigla, magdudulot ito ng malaking pagdurugo. Ha, Sa malalang sitwasyon, maaari pang ikamatay. masyadong mapusok ang batang to. Kailangan siyang turuan. Bukas, makikipagtulungan ako sa'yo. Salamat, Lolo. Isang beses lang to. Ang huling resulta. Nasa sayo na yan. Alainan. Ipadala ang anunsyo. Aurora Thorn, ang siyang ang mamamahala sa negosyong gamot ng Thorn Group. Lolo, okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Si Aura ay nagbigay na ng tunay na pildurang pampasigla. Imposible yan. Siya, mali ang gamot na ibinigay niya. Baka naman ang peke ay pantapal lang. Walang personalan sa laban. Mukhang ako ang panalo, kapatid. Magandang umaga, Aurora. Pasok ka na ba? May ipinadala akong malaking regalo. Tiyaking tingnan mo. Hihintayin na lang natin. Siya'y mapaalis sa pamilyang Thorn. Kung umalis siya, mababalik ko ba si tatay? Siyempre naman, ang kalaban ng kalaban ko ay kakampi ko. Itinapon nila ako noon parang basura. Anong nangyari? Bumalik naman ako ngayon, di ba? G-Reed, nasa ilalim na ang sasakyan ni Ginang. Thorn, malapit na siyang dumating. Baguhan pa lang itong wala sa lugar. Karapat dapat bang magmana ng kumpanya? Huwag kang mag-alala. Tawagin mo ang lahat sa opisina. Papuntahin mo dito. Matagal na akong hindi naka-poker. Nangangati na ang kamay ko. G-Reed. Parang, hindi bagay ito. Oras ng trabaho pa po. Sa tingin mo hindi bagay? Eh di umalis ka na ngayon din. Hoy, parang, hindi ba tayo parang, sa ibang paraan ay, nakasapol ng mga royal. Sana magpakatao si Ginang. Thorn, wag lang sana tayo, tanggalin pagpasok pa lang niya. Tingnan mo ang asta ni G-Reed, naalis noon, bumalik ng mayabang, baka, si Ginang. Thorn, ay hindi man lang magtagal dyan. Pero totoo naman. Isang 8 taong gulang ang mamahala ng linya, nakakatawa talaga. Narinig ko, kakabalik lang ni MS, Thorn sa pamilya, at paborito ng matanda, kaya nga nangyari ang lahat ng ito. Posible bang ang aming pharmaceutical division ay walang pagunlad at lugi ng matagal? Ibig bang sabihin isusuko na ng Thorn Group ang division natin? Hala. Bakit wala pa ang manager? Shoo, saan galing tong bata? Alam mo ba kung saan ka naroroon? Ako si Aurora Thorn, bagong direktor ng Pharmaceutical Division. Papuntahin niyo dito ang department manager. Ikalat ang paunawa. Si Aurora Thorn, ang mamamahala sa pharmaceutical business ng Thorn Group. Kung director ka, ako naman ang CEO. Umalis na kayo, bilisan nyo, hindi ito palaruan ng bata. Hello, Emil Ali. Di mo ba sinabi sa ospital at pharmaceutical production line na pupunta ako sa kumpanya ngayon? Matagal nang naipadala ang abiso. Tatanungin ko ulit. Hindi na kailangan. Gusto kong malaman kung ano kalokohan ang ginagawa nila. Hindi kasalanan ang kamangmangan. Papatawarin kita ngayon. Kung may susunod pa, magre-resign ka na sa UC. Mukha siyang cute na babae, pero ang lakas ng dating niya. Kakaiba, sa oras ng trabaho. Bakit hindi sumasagot sa tawag? Nako, direktor nga talaga siya. Doble 6. Ingat. Panalo na naman ako. Mr. Reed, swerteng-swerto ka. Ilang sunod-sunod na panalo mo. Walang disiplina talaga. Magandang umaga, Aurora. Papasok ka na ba sa trabaho? Nagpadala ako ng malaking regalo sa'yo. Tiyaking tingnan mo. Nandito ka na pala. Hoy, Tara, maglaro tayo ng ilang rounds. Kalimutan mo na, sa palagay ko, kailangan mong bilangin sa daliri ang puntos. Kung wala kang magawa, maglaro ka na lang mag-isa. Anong ginagawa mo rito?
Bakit hindi ako dapat narito? Hindi mo nasakop ang pamilyang Thorn. Ulitin ko na lang, lahat, bumalik sa inyong mga pwesto. Kung hindi, bukas pupunta kayo sa account para kunin ang inyong separation pie. Tingnan natin sino ang may lakas ng loob gumalaw. Ako ang direktor, personal na inendorso ni A. Thorne, at ng mga shareholders. Siya ay isang bisedirektor na bigla na lang sumulpot parang kabute. Mag-isip kang mabuti. Aurora, huwag mong limutin. Ako ang iyong tunay na ama. Ganito ba ang trato sa iyong magulang? Hindi. Mas epektibo ang electroshock therapy. Alam, sa paningin, wala kang pinagkaiba sa bulok na basura. Sa gilid ng kalsada. Ikaw. Lahat ng ito. Ginayuman niya ako. Arthur, huwag mong sabihin kay Elara. Ang pagpapalit sa akin at kay Ethan ay kanyang pakana rin. Well, magkasama na tayong magkatrabaho, di ba? Madalas na tayong magkikita, tama ba? At magtutulungan tayo sa mga proyekto. Bakit pa natin lalagyan ng matinding tensyon ng relasyon, di ba? Nan, tama ka. Ano pang ginagawa mo dyan? Umalis ka na. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamataas. Mga kasama, may maliit lang tayong nangyari. Narito ako para pamunuan ang Pharmaceutical Division tungo sa bagong tagumpay at hamunin ang pandaigdigang parmasyutiko. Nakapag-ipon na ang departamento ng 80% ng mga pagsasaliksik nitong nakaraang taon. Nakagawa na ang marketing department ng mga market research report. May seminar na gaganapin bukas. Nauunawaan ko, Ginang, Thorne. Hindi gagana ang pamamaraang sinabi mo. May mga konserbatibong tao sa likod niya at hindi pangkaraniwan ng lakas niya. Huwag kang mag-alala. Basta i-report mo ang mga galaw niya sa akin, makukuha mo ang pera mo. Lalong paglalim, mas malalim pa. Pag tumubo na, sino pa ang mag-aalala nito? Binibini. Di binibining Thorn. Hukayin nyo. Matematika, 31. Sining sa wika, 42. Ingles, 13. Mukhang hindi naman kulang sa talino. Pwede, huwag na lang sabihin kay Lolo. Simula ngayon, araw-araw pagkatapos ng klase, pumunta ka sa kwarto ko para sa pagtut. Ang pamilya Thorne ay walang puwang sa mga mangma, kahit na mga ampon na anak. Paano kung hindi ako pumunta? 2 oras. Ang babaeng iyon, matigas ang mga salita niya. Pero ang puso niya ang pinakamalambot. Isang batang paslit lang siya, walang gaanong alam, hindi siya makakagulo talaga. Tsaka, kayang-kaya ng angkang Thorn na magdagdag ng isang tao. Sige. Inay. Ang mga kurbadang guhit na ito, kakaibang marka. Binibining Thorn, 3 minuto na kayong nakatitig sa librong yan. Ganun ba kahirap itong problema? Hindi naman, noong nasa imperial na akademya ako. Napagalingan ko ang ritual, musika, pana, karwa, kaligrafi at matematika. Parang laruan lang ito. Naku, sige na. Kanina sa opisina, 3 dokumento ang inasikaso. Sumasakit na ang ulo ko. Ethan, pwede ka nang umabsent ngayon. Bukas sa madaling araw. Ay, hindi. Balik ka bukas pagkatapos ng eskwela. Aklat ko, luma ko. Hindi mo nga ito maintindihan eh. Ayaw ko nang magpaturo, laro na. Ganito na ba talaga ang mga bata ngayon? Ora, bakit nakabukas pa ang ilaw sa kwarto mo? Papatayin ko na. Ngayon din. MS, Thorne, kung inaantok ka na, baka pwedeng i-rest ang meeting. Sa hapon na lang. Tama, baka masabing. Sinasamantala ng Thorn Group ang mga bata, ako na kaya ang humalili? Mas gamay ko naman ang mga report kaysa sayo. Hindi na, umpisahan na natin. Ang pangunahing kita natin ay mga halamang gamot sa karaniwang sakit. Pero ang Rejuvenation Pill Project ay umabot na sa $0.80 milyong na lugi sa 3 taon. Wala pang solusyon ang medisina sa malulubhang tumor at kanser.
Mas mababa sa 17% ang tagumpay ng mga targetadong gamot sa mga sakit tulad ng leukemia. Naging 5 beses na ang presyo ng gamot sa merkado. Ito ang buong formula ng rejuvenation pill. Nagpapabasa sa mga baga, nagpapasariwa ng buto at pinalalakas ang sirkulasyon. Epektibo sa 80% ng mga malulubhang sakit. May gamot si Lolo na rejuvenation pill. Baka ito ang makapagligtas sa'yo. Lihim na elixir ng angka ng thorns. Alam mo ito, Ang angka ng thorns ay nagmula sa pagkahari. Mga formulang nilikha sa libu-libong taon, kasama ang bundok na damong gamot. Hindi ko mahanap ang pangunahing sangkap. ipagmadali ang 10,000 units sa paggawaan ngayong magtayo rin ng foundation para sa mga may sakit. Ang mga kwalipikadong pasyente ay makakatanggap nito sa halagang puhunan. Kalokohan sa presyong puhunan. Alam mo ba ang halaga ng formulang yan? Kumpanya tayo, hindi organisasyong pang-charity. Ang mga kapitalista ay naghahangad ng kita, hindi mo ba inaaksaya ang pera ng angka ng thorns? Mas mahalaga ang buhay kaysa presyo ng gamot. Hintay ka lang. Kukunan ko ngayon din ng mga shareholders. Titingnan natin kung sasang-ayon sila sa iyong pag-aaksaya. Huwag mo siyang pansinin, sundin mo ako. Tapos na ang pulo. Pero nalulugi na ang kumpanya sa nakalipas na 2 taon. Hindi natin agad maibibigay ang malaking puhunang kailangan. Kumonti sa headquarters. Kung walang pera, ikaw na ang bahala. Hindi maglulugi ang headquarters sa proyektong palugi. Huwag mag-alala, malapit na ito. Simulan na natin. Nagtataka ako kung mapagkakatiwalaan. Ang mga sinabi ni MS. Thorn. Nabalitaan ko. 3 araw nang delayed ang R&D sa pagbabayad ng mga raw materials. Kung hindi maayos agad, mababang karote din ang division natin. Ngayon talaga, desidido. Ang headquarters na pahirapan tayo. Narinig ko. Kahapon, dinala ni VP Reed 3 shareholders kay Chairman. PFFT. Halata na diba? Labanan ito ni MS, Ford, at ni G. Marcus Reed sa pagiging success. May balita. Ang headquarters, nagsimula ng gumawa ng rejuvenation pills. Tayo, mga tauhan lang tayong nasasagasaan. Hello. Finance Department. Ano? Pakiulit po. 200 milyong dolyar. Sige, maraming salamat po. Mga kasama, naligtas tayo. Nagpadala ang Layton Medical Plan ng 200 dolyar. Wag na 10K na rejuvenation pills. Kaya na nating gumawa ng triple dummy. 200 milyon. Ang galing. Ginang Thorn, ang puhunan ng Layton Medical Plan. Alam ko, ang mga inapo ni Lito ay mas mahusay pa kaysa sa kanya noon. Magaling ang inyong sa loob ng 1 linggo. Gusto kong makakita ng 10,000 unit na nakahanda lahat. May iba pa ba? Hindi po, wala na. Gagawan ko po agad ito. Ang inyong kamahalan, may iba pa po ba kayong kailangan? Hindi na kailangan. Ang formulang ito ay orihinal na ginawa ng inyong mga ninuno at inialay sa aming angkang Thorne. Ituring natin itong pinagsamang produkto ng ating 2 angkan. Ang inyong kamahalan, napakabait ninyo. Nasa isip ko ang huling hiling ng aking mga ninuno. Kapag ang angkang Thorn ay nasa panganib, ako'y tutulong ng walang duda. Lolo. Nabaliw na si Aurora. Isang himalang gamot na tulad ng pampabatang tableta. Ipinagbibili niya sa halagang puhunan. Para bang ang pera ng angkang Thorne ay tumutubo sa puno at saka sinasayang niya ang pamanang yaman ng ating mga ninuno. Ang mga pasyenteng karapat-dapat ay makakatanggap nito sa halagang puhunan. Kalokohan sa halagang puhunan. Alam mo ba ang halaga ng formulang yan? Kumpanya tayo, hindi kawang gawa. Negosyo ito, hindi kawang gawa. Hindi mo ba sinasayang lang? Ang pera ng angkang Thorn? Ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa halaga ng gamot. Sa palagay ninyo, paano dapat ito ipagbili? Siyempre, dapat limited edition. 100 piraso lang bawat buwan. Ilagay sa subasta, mataas na bid ang mananalo. Pagkatapos kumalat ang balita na ang gamot na ito ay dating lihim na formula ng Imperial Medical Academy ng Dinastyang Thorn. Gamitin ang taktika ng pagkukulang para maglahad ng dana. Pagkatapos, ipaalam sa buong mundo na ang rejuvenation pill ng Thorn family ay mas mahalaga pa sa ginto. Nakakalungkot naman, 300 taon nang wala ang Dinastyang Thorne. Isang lihim na elixir ng imperial na pamilya. Sa palagay, ang gamot na nagliligtas ng buhay, dapat abot kaya ng lahat. Ikaw, kahit gusto mong magpakawang gawa, pero maraming may sakit sa mundo. Gusto mo bang hatake ang buong Thorn family sa problema? Pagdating ng panahon, kalimutan na ang dividends. Mangungutang pa tayo sa bahay. Lolo, ano ang masasabi niyo? Ito ay para sa inyong mga kabataan. Pag-usapan ninyong dalawa at magdesisyon kayo. Matanda na ako ngayon. Mas gugustuhin kong pumunta sa bakuran at alagaan ang aking ibon. Marcos,
Mukhang hirap din ang kumpanya mo. Kaysa subaybayan mo ako, dapat ayusin mo ang mga tauhan mo. Wala kang pakialam. Paborito ni Ethan ang cream sauce salmon, diba? Ngayon, ni hindi man lang niya kinain ang mata, at bigla na lang umalis. Ethan, oras na para sa tutorial mo. Huwag kang magkunwari, ni hindi mo nga maintindihan ng mga equation. Anong tuturuan pa? Inay. Ang mga kurbadang linyang ito ay, kakaibang mga marka. Binibining Thorn. 3 minuto mo nang tinitingnan ang librong ito. Ganito ba kahirap ang problemang ito? Paano naman, noong nasa akademya pa ako? Sanay na sanay ako sa lahat ng asignatura. Ritual, musika, pana, karwa, kaligrafiya, at matematika. Ito ay parang laro lang ng bata. Buksan mo ang pinto, wag mo akong pilitin. Ayaw ko ng tutorial ngayon. Ang tunay na lalaki, hindi umiiyak. Anong pakikinabang sa pag-iyak? Oo, isang duwag, clumsy, at pasaway lang akong bata. Walang magulang. 30Y1 lang nakuha ko sa math test. Hindi ko ma-memorize ang multiplication table. Sino nagsabi sa'yo ng kabaliwan na yan? Guro mo ba o kaklase mo? Bukas ng 7 J. Sasamahan kita sa eskwela. Punasan mo ang luha mo. Ngayon, tuturuan kita ng the 9 chapters on the mathematical art. Mas madali ito kaysa sa NA at 3 variables. Sa textbook mo. Hoy! Nagadala ng malas. Mga katarantaduhan. Yun lang. Nang ahas kang basein ako, probinsya ng katulad mo, walang modo. Ikaw ay isang. Mula nang bumalik ka, di mo lang kinainis si tatay. Binasa mo pa ako. Evan. Ethan ang pangalan. Ang tanga mo, hindi mo maalala yon? Kayong mga bata, ito lang ba ang alam niyong kalokohan? Leslie. Umalis ka, ibalik mo yan. Ang miyembro ng pamilya Thorne. Hindi nang bubuli ng kapwa. Hooray! Sasabihin ko kay mama, papagbayarin niya ang pamilya Thorne, at ipapapalayas kayo. Ethan, nawawala ka na ba sa sarili? Nang ahas ka talaga? Umimik ka pa, babasahin din kita. Ako ang kapatid ni Ethan. Pwede kang magreklamo ngayon di, pero dapat mong malaman. Si Ethan ay kinikilala ng pamilya Thorne. Kapag may imik ka pa, ito ang pambasag ng ulo. Humingi ka ng tawad. Oo, pasensya na. Ethan, mali tayo. Tandaan mo, buong pamilya Thorne ang nasa likod mo. Aurora, pag-uwi, turuan kita ng equations. Excuse me, Aurora, natutunan ko na. 3 variable quadratic equations. Kung mahina ka, practice lang katapat. Talaga ba? Naglabas na sila ng preview ng 3 araw ng maaga. Lampas 100,000 na ang pre-order. Di pa tapos promotional page natin. Balita ko, 3 araw ng overdue ang R&D sa pagbabayad ng raw materials. Kung di nila ayusin, magpapakete na lang tayo. Hay nako, ang headquarters ngayon, desididong pahirapan tayo. Wala na tayong advantage. Malinaw na tino target tayo. Eto 2 magkapatid, formal nang nagsimula ng gyera. Sabi ko na noon pa, pagpapakasama sa batang to, walang patutunguhan. Kahapon, kinontak na ako ng HR sa headquarters. Handang bigyan ka ng promotion at aumento. Pangalawang Pangulo Reed, parang wala kang ginagawa. Mukhang hindi seryoso. Sa iyo ang performance review. Tinutulungan ko lang sila, mag-isip ng strategiya. Hindi ko pwedeng panoorin ang pagbagsak ninyo, di ba? Ang lungkot ng mukha ng lahat. May nag-crash bang eroplano? Thorne, tingnan nyo. Sumikat ang pre-sale page ng rejuvenation pill sa HQ. Samantalang tayo. Hay nako. Kaya hindi lang, kalaban ang mga global na kumpanya. Pati sarili natin ang naninira. Bakit kayo natatakot sa maliit na palabas? Thorne, hindi po takot. Tingnan nyo presyo sa auction ng HQ. Isang rejuvenation pill. Umabot sa 6 na digit. 100 doses lang monthly ang labas. Binibida nila sa auction. Mas mataas ang bid, panalo. Tapos kakalat ang balita. Galing daw sa lihim na formula ng Thorne Dynasty Imperial Academy. Ginagatungan ang demand sa kakulangan. Malapit nang malaman ng mundo na mas mahal pa sa ginto ang rejuvenation pill nila.
Ang 10,000 doses natin, mas mura sa 10 piraso nila. Talagang hindi nyo itataas. Simula pa lang sa paggawa nito, hindi negosyo ang layunin. Ginawa ng Imperial Academy noon. Para sa mga sundalo sa border. Hindi pampekulado ng mga negosyante. Naku po, puno ng paninira ang internet laban sa atin. Walang katapusan. Ayos, ang profesional ng mga troll dito sa online. Kita mo, anong sabi ko sa'yo? Pagdating ng panahon, lulubog ka sa batikos ng madla. Tipunin lahat ng resibo ng mga binili at feedback ng mga pasyente. Makipag-ugnayan sa legal para sa demandang legal. Gusto kong malaman kung sino nagpapakalat ng chismis na Kung gusto mo ng laban, hindi ako aatras. Marcus Reed. Sinong nagbigay ng kapal ng mukha na agad ilabas ang gamot na rejuvenation kahit pamilya mo, niloloko mo? Hindi ka ba takot kay Lolo? Lalambitin ka niya, Lee, sa totoo lang po. Dapat ba talagang ipagbili ng mura ang gamot na nakakabuhay ng patay ni Aurora na parang mumurahing paninda sa presyong palugi na lang? Tignan mo ang mga numerong ito, $100 milyong sa isang araw. Pero kahit papaano, bigyan si Binibining Thorne ng paraan. Ang pagbili ng mga troll para atakihin ang sariling kumpanya. Ang resulta ang magsasabi. Ginoong Lee, kayo'y may malayong pag-isip. Alam nyo namang natural kung kaninong kamay mapupunta ang perang ito. Kay Aurora, hindi ba't kailangan niya ng pondo para sa kawanggawa? At saka, gaano katagal ang memorya ng internet? Pagkalipas ng ilang araw, sino pa ang mag-aalala nito? Naghihintay ng tagubilin sa pagpapadala ang bodega. Ang formula ng elixir ay galing kay Yuhuan. Sigurado kayong walang problema. Ibinigay ito ni Julian ng personal. Matagal na siyang kasama ni Aurora. Maging ang proseso ng paggawa ng gamot ay inaagaw. Ano pang masamang mangyayari? Hindi gagana ang paraang sinasabi mo. May mga matatandang tagapagtaguyod siya at hindi pangkaraniwan ang lakas niya. Huwag magmadali. Basta't iulat mo ang kanyang mga galaw. Sa akin, malaki ang kapalit. Ginoong Lee, naalala ko, meron pa tayong natitirang mga tradisyonal na halamang gamot at ang kagamitang pinalitan kamakailan. Ipadala sa mansyon ng pamilyang Thorne mamayang hapon. Hindi ka makagagawa ng ladrilyo kung wala ang materyales. Kaya, prinsesa, tingnan natin ang gagawin mo. Ang formula ng Imperial na Akademya ng Medisina noon ay binibigyang diin ang monarka, ministro, katulong, at gabay. Isang sangkap na kulang ay maaaring nakamam. Buti na lang at walang problema. Aurora. Hulaan mo kung magkano ang kinita ko ngayon sa pagbebenta ng rejuvenation pills. $100 milyong, $100 milyon. Hahaha. Sa pagbenta mo ng palugi, akala mo makakalaban mo ako? Masyadong kumpiyansa si Marcos. Sa numerong naniniwala ka ba talaga sa formulang ninakaw ni Julian? Anong ibig mong sabihin? Wala akong ibinibintang. Sana yumaman ka ng husto. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Ano ng problema sa formulang yon? Sakto ang tingnan mo mismo. Pangmadaling balita. Ang rejuvenation pills ng punong tanggapan ng Thorne Group ay binoykot ng National Medical Association. May kulang na pangunahing sangkap ayon sa pagsusuri. Maaaring ikamatay ang pag-inom. 3 mamimili ang kasalukuyang nakararanas ng organ failure. Wala pang tugon ang Thorne Group. Paano ito nangyari? Yung formula ng elixir mula kay Aurora. Sigurado ka bang walang problema dyan? Si Julian mismo ang nagbigay sakit. Matagal na siyang kasama ni Aurora. Ano bang pwedeng mangyari? Ikaw ang may gawa nito. Peke ang formula. Marcos, sa pag-ibig at digmaan, walang patayan. Sa tingin mo'y hahayaang hawakan ni Julian ang mga core secret. Ganyan ka pa rin. Kapangyarihan lang ang iniintindi. At itinuturing mong basura ang buhay ng tao. Pinalabas mo ang gamot ng walang pagsubo. Ang formula ng Imperial Academy of Medicine noon ay may monarka, ministro, tagapagtulong, at gabay. Mawawalan ng bisa kapag kulang sa sangkap. Buti na lang at walang nangyaring masama. Matagal mo nang alam, kailan mo nalaman? Ang ninakaw, dobleng bayad ang kapalit.
Marquez. Anong itinuro ko sa'yo? Gusto mong unahan si Aura. Nilinaw mo pa ang drug testing? Gamot ito para magligtas ng buhay, hindi kasangkapan para yumaman. Naiintindihan mong kumikita ka sa sakuna? Sa loob ng 3 araw. Kung hindi mo maayos ito, lumayas ka na sa pamilyang Ford. HF. Paumanhin po. Tungkol sa insidente ng rejuvenation pill. Ako ang mananagot ng lubusan dahil sa pagkukulang sa pagsusuri ng kalidad. Nagdulot ng organ failure sa ilang pasyente. 3 sa mga pasyenteng iyo ay inilipat na sa intensive care unit. Ligtas na sila sa kritikal na kalagayan. Umaasa akong patatawarin niyo kami. Mga tiwaling kumpanya, lumayas kayo sa Solara City. Pumapatay ng tao gamit peking gamot. Sana'y maghirap ang buong angkan. Ang laking kahinaan, magaling sa paggawa ng gulo. Lahat tayo, kumalma muna. Ako si Aurora Thorne, Director ng Thorne Group Pharmaceuticals. Nagtatag ang pamilyang Thorne ng Charity Fund para sagot ang paggamot ng 3 pasyente. Ang rejuvenation pill ay nakapasa sa clinical trials at sa ngayon ay nakapagligtas ng 56 na mabigat na pasyente. Lolo, nabaliw na si Aurora. Ang himalang gamot na rejuvenation pill, ipinagbibili niya sa presyong puhunan. Ang lihim na elixir ng Thorne Imperial Family, sa palagay ang gamot na makapagliligtas ng buhay, dapat abot kaya ng ordinaryong tao. Totoo ito. Pinapatong nila ng $1,000 ang presyo. Tiningnan ko ang presyong Pacquiao. Parang lugi pa sila sa pagbenta. Ang tumor sa utak ng tatay ko ay umurong na. Kahapon lang siya nagpa-follow-up check. At sabi ng doktor, isang therapy na lang, pwede nang tumigil sa pag-inom ng gamot. Salamat sa inyong tiwala. Ang daang taong pundasyon ng Thorne family. Hindi ito nabuo sa mga shortcut, kundi sa integridad. Marcos, hindi mo pa rin naunawaan. Ang mga nasa mataas na posisyon, dapat unahin ang suporta ng bayan, hindi maging bilanggo ng kapangyarihan. Halika, umupo ka rito. Ang sigla mong ito. Tulad ko nung kabataan ko. Ito. Ang nanay mo, noong nakaraang araw, pinapadala niya ito. Inilipat niya ang kanyang 10% pag-aari ng buo sa pangalan mo. Labis siyang nag-alala sa nangyari kay Julian. Ngayong nakikita niyang pinapatakbo mo ang negosyo. Kaya niya na ring makapagpahinga. Salamat, Lolo. Pakiusap, pasalamatan mo ang nanay ko. Sino ang nagpasok sa iyo? Di mo ba alam na masamang kapalaran ka sa ama? Lumabas ka, ang baho mo. May maglinis nga dito. Baka may mga mikrob. Aura. Nagkamali si mommy kanina. Hi, Ethan, ano ang problema? Mommy, bumalik si Aurora. Matatapon na ba ako? Hindi. Pinakamahal ka ni mommy. Ayaw kong tanggapin ito. Kung binigyan mo ako ng tamang reseta noon, di ako nagkakamali. Talaga ba? Sa kasamaang palad, ang Layton Medical Clan ay nag-apply ng patente sa reseta noong nakaraang Ako lang ang may karapatan na gumamit nito habang Kung gusto mo ito, pumunta ka sa lumang mansyon ng Layton sa Oceanport. Impossible. Amin yan ng pamilyang Thorne. Lolo, kinuha niya ang pag-aari ng pamilya at ipinamigay lang. Hindi siya karapat dapat maging Thorne. Ang Race 8 na ito, tanay, ay likha ng manggagamot ng hari mula sa Angkan Layton. Kabuang bunga ng kanyang buong karera bilang punong manggagamot. Noong panahong iyon, para iligtas sa mga sundalo sa hangganan. Ibinigay ito ng libre sa pamilyang imperial kung aangkinin man ng Angkan Thorne. Ang Race 8 para sa sarili natin. Hindi kaya, masisira ang pangalan ng Angkan Thorne. Lolo, alam mo ang kasaysayang ito. Sa palagay mo ba, pampaganda lang ang mga lihim na ito ng palasyo? Ang yumaong Dowager Empress na si Aurelia ay sinulat sa huling habilin niya na sa pagdating ng maunlad na panahon, ang Race 8 na ito, tanay, ay dapat ibalik sa Angkan Layton. Paano mo ito nalaman ng ganap na malinaw? Noong nakaraang linggo, nakita ko habang nag-aayos ng mga dokumento. Nga pala, matagal ko nang hindi nakikita si Ethan. Nako, yang batang iyan. Buong maghapon. Karga-karga ang kanyang notebook noong high school at binabasa ng husto sa ilalim ng puno ng granada. Patuloy pa rin siyang nagsasalita ng paulit-ulit tungkol sa ternary quadratic equation. Anong kabaliwan naman ang ginagawa ng batang yon? Tara na. Kung hindi niyo ako tatahimikin, walang makakaramdam ng ginhawa.
Julian, isagawa ang Plan E. Nakuha na ng Aurora ang 20% ng shares. Huling pagkakataon mo na ito. Oh, Aura. Ngayon ay lumampas na ang kita ng division sa headquarters ng 3%. Maging ang Financial Daily ay pinuri ang foreign group natin bilang responsable na kumpanya. Minsan, ramdam kong ikaw pala, sa maliit mong utak, ay may kaluluwa ng ninuno. Hindi ka parang 8 taong gulang. Baka ako'y reinkarnasyon ng ninuno mo. Ayon sa linya, dapat mo akong tawaging ninuno. Pasaway kang bata ka, nang uulit sa nakakatanda. Lolo, nakahanda na ang sasakyan. Tayo. May mali. Lolo, ayos ka lang po. Saan ka nahulog? Masakit ba? Ayos lang ako. MS, Thorn, may problema. Vice Presidente Reed, binuhusan niya ng gasolina ang bodega at sinubukan sunugin ang vault ng R&D. Nahuli siya ng mga gwardya. Nadala na siya. Ayos po ba kayo? Ayos ako. Hanapin mo ang pinakamagaling na abogado sa buong Solaris City. Gusto kong mabulok siya sa bilangguan. Marcus, magaling. Opo. Aura. Si Marquez, siya. Ako mismo ang nagpalaki sa kanya. Hindi niya kayang gawin to. Tara na, balikan natin at tingnan. Ilang beses ka na bang nalasing? Ang baho ng bahay dahil sa inuman mo, naabot na ang amoy hanggang sa loob. Nasaan si Aurora? Nasagasaan na ba siya? Ha? Ano ang sinasabi mo? Walang utang na loob. Kapatid mo siya. Pagsunog sa bodega. Pag-upa sa mandurukot. Mga kasuklam-suklam na gawa, kaya mong gawin lahat yan. Akala mo karapat-dapat ka sa pamilyang Thor, sa lahat ng ninuno nating Thor? Mukhang sumama ang lahat. Si Julian, hindi niya nagawa ang simpleng bagay na yon. Dito ka lang sa kwartong ito, para pag-isipan mo ang mga nagawa mo. Huwag kang lalabas. Nang walang pahintulot ko. HM. Ako'y nakakulong sa sariling ba. Lene, sino ang mananalo at matatalo? Bukas na natin malalaman. Umalis na kayo. Mas madaling sagutin to gamit ang linear algebra. Aurora, ano ba ang linear algebra? Mas mataas na matematika. Hindi mo pa ba yan napag-aralan? Ano ba talaga ang natutunan mo noon? Aaralin ko na yan ngayon din. Aura. Sino ka talaga? Lolo, bakit po ninyo ito Sa murang edad mo. Kabisado mo na ang formula ng rejuvenation pill. Hindi ito karaniwang alam ng 8 taong gulang na natutunan ng mag-isa. Lolo, ako po. Gagamitin mo na naman ba ang panaginip tungkol sa prinsesa para makaiwas? May hangganan ng lakas ng katawan ng tao. Maliban kung may alam ka sa internal martial arts. Hindi posible na may ganyang lakas ang isang 8 taong bata. Dadalhin kita ni Lolo sa isang lugar. Tara na. Ito ang vault ng angka ng mga Thorne. Lolo, may ipapakita ako sa iyo.
Ang Thorn Imperial Seal. Ayon sa mga history book, nawala na raw ito noon pa man. Hindi ako makapaniwalang nasa pamilyang Thorn pa rin ito. Tama ka dyan. Ang Imperial Seal na ito. Alam kong makikilala mo ito. Ang Imperial Seal na ito, ang sagisag na ng puno ng pamilyang Thorn. Ako, ang magpapasa nito sa'yo. Lolo, wala nang iba sa kahadiyero, di ba? Hindi, wala na. Ang lahat dito ay gawa sa materyales pang militar, kahit balay di ito mapenetra. Mabuti walang panganib. Anong nangyayari? Ano itong kababalaghan? Maligayang pagbabalik, kamahalan. Tumayo. Iyon ang susi sa kabangyaman ng imperyo, na iniwan ng kagalang-galang para sa inyo. Naway magkaroon ka ng kapayapaan at ligaya, malayo sa mga alalahanin. Kamahalan. Aura. Ano ba talaga ang nangyayari rito? Lolo, sa puntong ito, wala nang ibang masasabi pa. Ako si Aurora Thorne, prinsesa imperial ng dinastyang Thorne. Ang kawawang kaluluwang sa mismong araw ng kanyang pag-akyat sa trono. Ano? Sinasabi mo bang noong panahong yon, pagkatapos kang patayin ng kapatid mong lalaki, Damian Thorn, ang kaluluwa mo ay pumasok sa katawan ng apkong babae? Tama ang hinala mo. Kaya pala alam mo ang sining ng tibak na Asher Cloud. At nakilala mo ang mga race eta sa lihim na manual ng pamilyang imperial. Arthur Thorn, ika-32 na puno ng angka ng Thorn. Pagbati, dakilang ninuno. Pagbati, ang inyong kamahalan. Lolo, pakibangon na. Sawa na ako sa mga protokol sa palasyo. Dito, kayo'y aking mahal na lolo lamang. Noong una akong dumating dito, lubos akong hindi pamilyar sa lahat. Kawangis ninyo ang aking emperador. At pinapahalagahan nyo rin ako. Magiliw kayong trinatrato sa akin. Sa panahon ko sa angkan ng Thorne, matagal ko na kayong itinuri bilang tunay na Aking mahal na anak. Ipapasa ko ang selyo ng imperyo at posisyon ng puno ng angkan sa inyo. Upang patunayan ang inyong karapatan. Magdaos tayo ng pagkilalang handog bukas. At linisin ang lahat ng buwisit sa angkan ng Thorne sa nakaraang mga taon. Nabanggit ng general ang kaban ng imperyo. Nais po ba ninyong alisin ko at siyasatin ito? Hindi na kailangan. Tanging ako lamang ang nakakaalam ng kinaroroonan. Irenji, Thorne, ang galing mo talaga. Sa totoo lang, may tao sa headquarters. Lihim na nagbebenta ng shares. Sa secondary market, 3 araw na. Nakita mo ba ang perang inilipat ko? Bilhin lahat ng available na shares. Sa warehouse ng kumpanya, triplihin ang bilang ng staff at kahit langaw, huwag papasukin. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Bati ko sa'yo, Yenye, Thorn, sa pagiging bagong Thorn family head. Thorn family head. Ang bilis kumalat ng balita. Ang lahat ng paghihirap para sa kapangyarihan. Pareho lang noong panahon ko, sa tahanan ng Crown Princess. Baka oras na para magbagong buhay ako. Nasaan si Lolo? Si Thorn ay nagtungo na sa pigi. Ipinasundo niya kayong dalawa sa akin. Huwag kang matakot, Aurora. Poprotektahan kita. Ayos lang. Hindi naman pala bobo ang lokong ito.
Hindi ito ang daan papunta sa piging. Hindi mo ba halata? Tinatangka niya tayong dukutin. Binibini Thorne, alam kong bihasa ka. Kaya kinailangan kong gumamit ng paraan. Ikaw. Manatili ka lang sa kwartong ito at magmuni-muni ng mabuti. Kung wala akong pahintulot, huwag kang lalabas ng kwartong ito. HMPH. House arrest. Lene, kung sino ang mananalo at matatalo, ay malalaman bukas. Umalis na. Nahuli na natin sila. Talaga? Aray, Marcus Reed, anong ipinagawa niya sa amin? hindi ko alam. Binigyan lang niya ako ng $100,000 para dalhin kayo sa inabandonang pabrika. At igapos kayo. May ipapakita akong maganda sa'yo. Sino nagsabing lumabas ka ng kwarto? Bumalik ka sa loob. Tignan mo. Hoy, salbaha. Nagpasimula ng pagpatay at pagkidnap. May kakaiba dito. Lolo, okay ka lang po. Nahulog po ba kayo? Hindi, ayos lang ako. Pagpasimuno ng pagpatay at pagdukot. Magdaranas kayo ng matinding parusa. Paghihiganti ng Diyos, ang pagiging ganito ko ngayon ay dahil din sa inyo. Simula noong bata pa ako'y sinasabi niyo na ako ang tagapagmana ng pamilyang Thorne. Ano ang nangyari? Ilang araw pa lang nakauwi si Aurora Thorne, ibinigay na niyo agad ang posisyon ng puno ng pamilya sa kanya. Huwag niyong isiping wala akong alam. Plano ninyo sa araw na ito, sa pagtitipon ng pamilya, na siya lamang ang itatanghal na tagapagmana. Ano ang kailangan ninyo para iligtas si Aura? At Ethan? Simple lang. Ilipat ang 50% ng shares na hawak ninyo sa akin. Pagkatapos ay ipahayag sa lahat na ako ang tunay na puno ng pamilyang Thorne. Kung hindi, maghanda kayong kumuha ng bangkay ng inyong mga apo. Pipirmahan ko. Bilisan mo, kilitiin mo siya. Papaano mo ko pinalaya? Ngayon ko lang naramdaman ang pakikipagtulungan. Haha, hindi ko na kaya. Sir, tulong! May pangkidnap, may kumukidnap sa mga bata, may darating na tao. Sumusuko na ako. Sumusuko na. Hindi problema ang paglalaro ni Ethan sa labas. Pero bakit wala pa si Aurora? Lolo. Ang iyong mga apo, nasa magandang lugar na inihanda ko pa rin. Alam mo dapat ang sasabihin. Alam mo ang nakasalalay dito. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa pagkilala sa pamilyang Thorne. May mahalagang anunsyo ako ngayon. Inilipat ko na ang 50% ng aking shares sa aking apo. Marcus Reed. Bakit niya ipapasa ito sa kanya? Eksakto, kakaiba. Nabaliw na ba ang matanda? Ang lahat ng kaguluhan sa pamilya Thorne. Anong bahagi ang hindi inayos ni Aurora? Ako'y magbibitiw bilang tagapangulo ng Thorne Group. Ang aking apo na si Marcus Reed ang papalit. Hindi ka karapat-dapat. Ngayon ay ang pagkilala sa aking pamilya. Ang pangunahing tauhan ay hindi pa dumadating. Anong klaseng palabas ang ginagawa mo?
Sayang, huli na ang lahat, naipasa na ng lolo ko ang 50% ng kanyang shares sa akin. Ngayon ako ang tagapangulo ng Thorn Group. Inuutusan kita, isuko mo ang iyong shares. Sinabi ko na sa iyo, hindi ka karapat-dapat. Tungkol sa mga shares, hindi mo ito makukuha habang buhay ka. Walang kwentang pagsisikap lang ito. Damian, nang patayin mo ang aking inang emperatriz. Dapat alam mo nang darating ang araw na ito. Aurora Thorn, tapos na ang laban. Natalo ka na. Ito ang dahilan. Ako ang tunay na pinuno ng pamilya Thorne. Alam kong makikilala mo ito. Ang sagisag ng imperyo. Ito na ang simbolo ng puno ng Angkanyo. Ito ay ipapasa ko sa iyo. Hinanap ko sa buong bahay ngunit wala. Nasa iyo pala ito, ibigay mo ang sagisag ng imperyo. Dinukot mo kami ni Ethan. Sinunog mo ang bodega at nagpasimula ng pagpatay. Karapat-dapat ka bang humawak sa sagisag? Marcus Reed, hayop ka ba? Ginamit mo buhay ng kapatid mo para pilitin ang lolo mo. Wala ka bang konsensya? Tumigil ka, karapat-dapat ka bang mangabala? Ginawa ko. Para sa tagumpay, dapat maging handang tumapak. Ibigay mo ang sagisag. Ayaw mong ibigay. Lolo, nilason mo si Lolo. Pagkakakulong. Yeah. Sino ang mananalo at matatalo? Ay malalaman bukas. Umalis na. Pumili ka. Nagdaan ang kasunduan sa paglilipat at kusang ibigay ang sagisa o manood kang walang magawa habang namamatay ang lolo mo. Paano ako nagkaroon ng walang utang na loob na apo na tulad mo? Marcus Reed, walang hiya ka. Pinakamamahal ka ng lolo mula noong bata ka. Noong ikaw ay nagkasakit, 3 araw at gabi siyang nagbantay sa iyo. Paano mo nagawa ito sa kanya? Tumigil ka, pasli. Kung hindi ka Thorne, lumayas ka sa pamilyang Thorn. Nauubos na ang oras. Mabilis ang bisa ng gamot na ito. CJ, ibibigay ko ang shares at selyo ng imperyo. Pakawalan niyo na si Lolo. Akin ito. Sa wakas, ang buong Angkan Thorne ay akin na. Hahaha. Mga tao, ngayong araw na ito, kailangan ko kayong maging saksi. Ako si Marcus Reed, may hawak ng 70% ng shares ng Angkan Thorne. At nasa akin ang selyo ng pamilya. Mula ngayon, Marcus Reed, nasaan ang gamot? anong gamot? Sinungaling ka. 20 taon kang pinalaki ni Lolo Arthur Ford. Mas masahol ka pa sa hayop. Alam kong hindi mo tutuparin ang pangako. Ang buhay o kamatayan ng gurang na yan, walang may pakialam. Bilang pinuno ng Angkan Thorne, ipinahahayag ko na sina Aurora Thorne, Ethan Thorne, at Arthur Thorne ay itinataboy sa Angkan Thorne. Tinatanggal ang pangalan nila sa talaan ng pamilya. Walang utang na loob. Ngayong ikaw na ang pinuno ng pamilya. Bibigyan kita ng malaking regalo. Si Marcus Reed ay sinasangkot sa pagpaslang, panunuhol, pangdukot, at pag-iwas sa buwis. Sumama ka sa amin. Hindi ako. Gumagawa siya ng peking paratang. Huwag kayong maniwala sa batang ito. Paano kung ako? Ano naman ang pagsunog ng bodega? Napatunayan na ang lahat. Lumaban ka pa, dadagdagan namin ng pambabastos sa otoridad. Aurora, may malaki rin akong regalo para sa'yo.
Tanda-tanga na ako, mga maling tao ang aking ipinagtanggol. Simula ngayon, ang kanang Thorn ay sa'yo na. Naniniwala ako. Mas paglulupigin mo ito kaysa dati. Ora, may malaking nangyari. Kanina lang, nalaman ng mga sikreto ng kumpanya. Mababang presyo ang pagbenta ng lahat ng shares. Naka-freeze na ang mga account, nag-aalisa na ang mga empleyado, at nagbibitiwan. Ito pala ang hinihintay nila. Huwag mag-alala, Ginoong Lee. Palitan na ang luma ng bago. Pagkatumbok na ng Thorn Group. Itatag natin ang bagong Thorn Group. Ora, huwag mo nang aliwin ako. Saan tayo kukuha ng puhunan? Ninakaw ang lahat ng pera sa mga account. Ginoong Lee, tingnan ninyo ang balita. Tingnan ang pinakabagong update. Kumusta kayong lahat? Mula ako sa Angkan Sterling ng Cloudhaven. Mula ako sa Angkan Leyte ng Oceanport. Mula ako sa Angkan Sullivan ng Riverbend. Mula ako sa Angkan Stone ng River's Edge. Mula ako sa Institusyon ng Bisisensya. Mula ako sa Institusyon ng Agham at Teknolohiya. Kusang sumanib kami sa Thorn Group. Binabati ng Phoenix Guards ang pagbabalik ng kamahalan. Nakakahiya naman. Gusto pa rin ng mahal kong amang emperador sa mga ganitong drama. Pero salamat po, mahal na ama. Mas mayaman pala ang kaba ng imperyo kaysa inakala ko. Ang talento ang pinakamatibay na pundasyon natin. Buti na lang hindi ako sumalungat sa kanya noon. Ang ganitong pagpapakita. Tataas ng todo ang Thorn Group. Higit pa sa pagtaas, ang mga angkan na ito ay pinakamayayaman sa kanilang mga rehiyon. Malapit na nilang kontrolin ang buong ekonomiya, pangunahing buhay. Nakakatakot ang kapangyarihan ni Aurora Thorn. Ora, talagang kahanga-hanga ka. Ang pondo sa mga account ng grupo ngayon, kayang bilhin ng buong Wall Street. Kailan ka pupunta sa headquarters para magbantay? Hindi na kaya ng matandang ito. 8 lang taong gulang ako. Hindi pwedeng labagin ng grupo ang batas. Sa pagkuha ng batang trabahador, Tinatakbuhan mo ba ang responsibilidad mo? Ikaw na ang puno ng pamilya ngayon. Nagpahinga na ang matanda sa sanatoryo. Huwag mong asahang magtatrabaho pa. Ang retiradong matanda na ito, Ang retiradong matanda na ito, huwag kang mag-alala, Yeli. Padadalhan kita ng malakas na trabahador. Sara, Diretsuhin mo na. gusto mo bang maging ng Thorn Group? Magpresyo ka. Nababaliw ka ba? May record ako, alam mo, at nagtitiwala ka sa akin. Alam kong walang kinalaman si Ethan sa iyo. Anak siya ni Julian Reed, anak sa unang asawa sa probinsya, hindi ba? Paano mo nagawa? Magpadna test na lang ka. Ang buhok ko ang ipinadala. Ipadala ang SCD report sa umaga agad. Anong kumpanya ang magaling sa pag-edit ng larawan? Sa Thorn Group, si Ora ang tanungin. Kung malaman ni Julian Reed na tunay niyang anak si Ethan, hulaan mo ang guguluhin niya. Dapat ang mga bata ay masaya at walang problema sa kabataan. Ikaw na talagang pasaway. Hindi ka ba takot mawalan ng pera sa akin? Sige, panalo ka. CEO, di ba? Kung ang sahod ay di aabot ng milyon, ayaw ko na. Ikaw naman, ano ang susunod mong gagawin? Bati na kita, MS Thorn, sa pagiging bagong hepe ng pamilya Thorn. Mabilis talaga kumalat ang balita. Ang lahat ng paghihirap na ito. Parang nasa palasyo pa rin ako. Pareho lang naman. Subukan ko siguro ang bagong pamumuhay. Balak kong baguhin ang buhay ko. Aurora Thorn, nandito ka ba para tuksuhin? O nanonood ka lang, naghihintay na masakal ako? Hindi ka papatayin. Matagal ang mga araw dito. Sapat na para sa'yo ang magbilang ng bawat araw na natitira. Anong karapatan mong sermonan ako? Ang 12 ng kapatid kong mahalika, hindi ba't lahat sila pinatay sa utos mo? Ang puti ng iyong kamay, 100 beses na mas marumi sa dugo. Bakit ka nakatayo sa labas? Ang ina ko, hindi siya, nagtrabaho sa palasyo. Bakit mo siya binuhay na inilibig? Demonyo kang nagkatawang tao. 5 beses ka dapat mapunta sa impyerno. Ano nang sinabi mo? Ikaw ang nagrebelde sa palasyo. Initsa mo ang kutsilyo sa liig ng reyna.
Hindi ako nagrebelde, kaya pala. Kaya ako ipinatapon. Mabilis na dumating ang mga humahabol. Aurora Thorn. Mga piyon lang tayo. Magaling maglaro ng chess ang tampalasang yon. Labing-walo. Maaaring maging walang awa, gamit ang aking kutsilyo. Ang kamatayan mo'y dadaan muli sa lambak, kahit ang reyna. Kasama ng kuya ko, natalo kaming lahat. At, sa pamilyang Maharlika, walang inosenteng bata. Kasunduan sa pag-iiwan ng pagpapalaki. Pirmahan mo na. Pagpapalaki. Gusto ni Elara Thorn ng karapatan mong magpalaki. Di na mahalaga kung pipirmahan mo o hindi. Kahit ano nang gawin mo, di ka na makakaalis sa pintuang iyan sa buhay mo. Pero balak ni Ethan maglingkod sa publiko balang araw. Makakaapekto iyan sa mga kamag-anak may kriminal na record. Ethan. Ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Ah, tama, Ethan. Hindi mo anak yan. Ang galing mong magpanggap na tanga. Pero salamat pa rin. Tinulungan mo akong magtanggal ng pabigat. Anong kinalaman ng Galami na yon sa kin? Anak yan ng unang asawa mo sa probinsya. Sarili mong anak na itinukol mo sa putikan. Kung meron ka pa rin, kahit katiting nahiya sa kanila, wag mong hadlangan ang bata. Haha, Yuan, ang talino mong tao. Nang iwanan mo ang asawa't anak mo, at gumawa ng pagnanakaw at pagkasunog, walang pumipilit sa iyo. Sa mga tulad mo ba akala, ang paghanap ng magandang dahilan, di mo pala ginawa iyon? Pag-isipan mo sarili mo sa loob, walang hanggan ang kasakiman mo. Sino ka talaga? Hindi ka talaga babaeng lumaki sa probinsya. Ako ang ninuno mo. Lolo, 1-1. Nakita raw ng butler ang kotse papasok sa paaralan. Talaga bang pumasok ka sa paaralan? mahigpit ang batas sa child labor ngayon. At totoong gustong-gusto kong malaman kung paano ang mga paaralan dito sa mundo na ito, gusto kong maranasan ang tunay na pagiging bata. Paano naman si Sarah Collins? Hayop kang bata ka. Hindi ka ba natatakot na takasan kita ng pera? May hawak akong hostage. Sige, panalo ka. CEO di ba? Kung ang sweldo kada buwan ay wala pang milyon, ayoko na. Huwag kang mag-alala, gabi-gabi. Titignan ko ang kanyang mga report. Tiwala ko sa kanya. Sige na nga, Kapag nakapagtapos na ako ng hindi pa huli para pamunuan ang kumpanya. yamang inayos na ng kagalang-galang ang lahat, susunod na lang ako. Naway masaya ang pag-aaral ng kagalang-galang. Salamat sa inyong kabutihan, Lolo Arthur. Aurora, bakit ganyan ang suot mo? Hindi ka talaga papasok sa paaralan, di ba? Eh ano pa? Pero wala namang linear algebra ditong itinuturo. Hindi ka naman dito para mambuli ng mga bata, di ba? Nandito ako para makita ang buhay ng ordinaryong tao. Espesyal na misyon ito mula sa samahan namin. Iba talaga si Aurora ngayon. Pero ang saya palang makapasok kasama si Aurora. Napakasaya ko talaga. Mas masarap pala ang buhay na walang intriga, kaysa maging isang prinsesa ng imperyo. Bakit ba ako dati nakatuon lang sa pag-agaw ng trono? Masaya palang maging isang malaya, prinsesang walang responsibilidad. Siyempre naman, may mga nakakairitang sandali rin paminsan, tulad nitong ngayon. Aurora, anong tinitingnan mo? May bagong hukay na sandbox sa palaruan. Ang saya-saya dito. Pagkatapos maglaro sa buhangin. Dapat may gawin, di ba? Ha, ay, maghuhugas nga pala ako ng kamay. Diretso na akong maghuhugas.